So, may bagong vlog naman tayo ngayong gabing ito at ito ay pinamamagatang bakit huwag mangutang kay Moka Moka. So, itong Moka Moka na to ay pamagmay-ari ng Copperstone Lending Corporation at ito ay nagbibigay ng loans up to 150 days. So, marami na itong endorsement sa ating YouTube at lagi itong na-advertise during the ads. So, pag lumabas yung ads, nag-appear itong si Moka Moka and then sasabihin nila na mababa daw yung interest niya, hindi daw sila namamahiya, at hindi daw sila sasabi ng anything or invade ng privacy ng inyong customers, pero doon kayo nagkakamali. That's why I want to educate you na bakit hindi na dapat tangkilikin itong si Moka Moka dahil unang-una ay hindi mo pa due date na mamahiya na ito sa iyong mga contacts. So, based on my experience ito kay Moka Moka, 6 days pa lang ng aking hiniram sa kanya ay nag-text blast na ito sa aking mga contacts. So actually, that is a violation in their part wherein hindi dapat nilang gawin yun because that is an unfair collection of debts. So, di ba, prohibited yan at meron tayong batas na hindi dapat, kapag maningil ng utang, hindi dapat mag-contact sa mga references or mamahiya ito at sasabihin na estafador ka o sasabihin nila na scammer o tangera, hindi marunong magbayad. So, maraming tao ang nadidisturb, especially yung mga hindi alam na sinabi ng itong mga collectors na to na ginamit ka as reference. And meron talaga dong friends mo na sasabihin na hindi ikaw yung naglagay ng reference pero nagulat ikaw na tinext yung mga kakilala mo. So, dito pa lang, this is a breach on your privacy. So, dito, pwede nang pumasok yung case ng Data Privacy Act wherein all of the details or all of the submissions, the important files of a person should be confidential. So, dapat hindi kumalat itong mga informations na to around the globe without the permission of the owner. So ano dito yung pwedeng papasok sa Data Privacy Act? So unang-una, yung mga pag-contact sa mga reference. So actually, bawal ang pag-contact sa mga references and na hindi naman kasama sa lending corporation. Sa pag-lend ng isang borrower. So dito pa lang, hindi ko na may recommend sa Moka Moka. Dahil, lagyan natin naka 1 day overdue ka lang, kumalat ka na sa buong contacts mo na utangera ka or estafador ka at marami ka nang niloko na mismong hindi pa dumating sa due date. Number 2, bakit hindi ko i-recommend si Moka Moka dahil sa false advertising? So itong mga false advertising na to ay sasabihin nila na 150 days daw yung loan nila. Kunwari, maghiram ka ng 2,000 pesos. So that is the first loan sa kanila eh. So first loan sa kanila, that is 2,000. Then makukuha mong balance is only 1,300. Tapos ang ibabalik mo sa kanila is 2,100. So imagine ilan yung perang cut off doon sa iyong babayaran. So lagyan natin processing fee is 800 plus babayaran mo, bigay natin, tama, 800. Ay, hindi, 700. Kasi 2,000 nagiging 1,300. Tapos, babayaran mo sa kanila is 2,100 which is 800. So, ibig sabihin, yung kaltas ni Moka Moka ay doble pa sa nakuha mong pera. So, doon pa lang, I won't recommend you to try the app because sinasabi nilang 150 days daw, tapos 7 days mo lang siya ibabalik. And then, after 7 days, may ibabalik kang like mga 30, mga 50 pesos after kung ano yung kanyang terms. Kung 120 days yon, so on the 120 days, babalik mo sa kanila yung 50. So, di ba? False advertising. So, I won't recommend that app
Especially sa inyo kung ah, gusto nyo humiram sa mga legit, so doon kayo talaga sa mga trusted. Huwag kayong humiram dito sa mga hindi qualified at mga loan sharks. Tapos, may nakita kong video ng isang YouTuber na maganda daw yung sharing niya because mabilis daw makautang kay mukha-mukha. Huwag mo ganyan yung tao. Kasi to be honest, itong mga YouTubers or mga subscribers mo nanonood sa iyong video. So, maraming tao na ang nagkakaroon ng problema sa mukha-mukha. Maraming tao na ang nade-depress dahil sa panghaharas, pagbabanta ng itong mga collectors na to. Tapos ikaw, sasabihin mo pa, proud na proud ka dahil maganda yung offers ni Mukha at saka flexible siya. No. Actually, huwag tayong maniwala sa mga ganong YouTubers na itatry daw nila na ganito. Kasi ito yung mga YouTubers na to, they are just only promoting the lending app just to gain viewers. So, ako actually, kung papanoorin nyo yung videos ko, that is better kasi para ma-educate kayo. Pero kung hindi, okay lang. So, dito, itong mga YouTubers na to na uhaw sa ating views at para uhaw sa pag-run ng ads ay nagpo-promote nito. And then, tinatry lang nila, then after nyan is babayaran lang nila. So, kung titignan mo, wala silang reklamo. And in the same time, hindi nila na feel yung nararanasan ng mga tao, which is nahaharas or na kakaroon ng trauma dahil sa mga pagbabanta nitong mga online lending apps. So please, mga YouTubers man or subscribers ko dito or mga future viewers ko, please take note that kung mga YouTubers nyo ay proud na proud pa mag-promote ng itong mga lending apps na to, ng mga loan sharks at hindi maganda yung kanilang feedbacks at may mga marami ng pagbabanta at pangharas, please do correct them or unsubscribe them para maano sila ma-aware na yung mga promotionals nila, they should also think yung mga nararamdaman mismo ng mga victims. So, balik tayo sa topic. So, bakit hindi ko pa ma-recommend ito Mukha-Mukha? So, di ba una-una sinabi ko, nag-invade siya ng privacy. Number 2, false advertising yung kanyang loan terms. And number 3, ay yung itong mga collectors ay nagmumura, nagbabanta na papatayin ka daw or paglalamayin ka na daw. So, please take note, kung ayaw mong makarinig ng mga stress na mga messages galing sa mga online lending apps, so huwag nyo nang tangkilikin itong si Mukha-Mukha. Please skip this lending app because it damages your morale, your relationship with your friends, and also to other people. So na mas napapahiya ka dito. And number 4, lastly, hindi ko siya ma-recommend kasi may bagong script naman daw sila na inayos na nila na ito daw may mga agents sila na hindi na nagpapahiya, hindi na daw kailangan ng mga additional documents, ganun. So actually, those advertisements or mga advertisements nila ay fake. Fake yon at wala yung in contrast yon sa kanilang pinopromote sa social media. So, kung nag-promote sila doon na hindi na sila nanghaharas, hindi na sila nagko-call sa contacts, maling-mali yun. Kasi marami pa rin tao, even up to this day, even wala ng utang, gagawa ng utang, and then tatawagan, ihaharas. Kaya, this lending app should shut down. So, honest to goodness, alam ko maraming mga nagrereklamo dito ang magko-comment at saka mag-share sa inyong mga experience sa itong online lending app na to. And if you have experience on Mukha-Mukha, you can share it in our comment section. It is free to go. But please take note, kahit masama man yung online lending apps, tangkilikin natin na magbayad sa sariling utang. So, lagay natin, nag-avail din tayo sa services nila or naka-avail ka din sa services nila. Maliban na lang doon kung ginawan ka ng utang na hindi ka naman umutang, so doon pa lang hindi mo na pwedeng bayaran yon kasi it is not it is beyond nasa iyong inagrihan. Pero if you have utang sa itong app na to and you feel that tumataas yung tubo and then mali yung advertisement, nahaharas ka,
pwede mo siyang bayaran. Pero, I will suggest, bayaran mo siya sa tamang lugar. So, ano yung tamang lugar? Sa korte, sa barangay, sa police station. Kasi doon, pwede mong i-question yung way nila at the same time, maimbestigahan ito ng mga authorities yung mga pamamalakad nila. At the same time, naroon tayong court ruling na if siningil ka nitong online app na to, alam ko mataas mag-interest to, if siningil ka to, please take note that tandaan nyo na meron tayong court ruling na ang interest ay walang visa unless it is like written in agreement between both parties. So, much better if babayaran mo sila, padaan nyo sa korte. Kung hindi ayaw nila magpa-korte, to save the money. So, save nyo na lang yung money. And if there is a time na kung magpa-korte sila, doon mo i-sum up lahat ng mga charges nila sa pag-violate ng privacy mo ng lahat ng multa mo kasi tutuusin wala ka namang babayaran dun. Kasi bayad na bayad na bayad 10 times or lagyan natin 50 times ka ng bayad dun, may makukuha ka pang para sa damages sa mga ginawa nilang panghaharas, pamamahiya sa iyo. So ikaw may utang ka lang na 2,000, sila libo-libo yung kanilang utang. That is violation and kung kayo mismo ay naharas ng app na to, pwede kayong mag-file for damages if papatawag sila ng court dahil napahiya kayo. So anyways, please take note, ang sabihin ko lang sa inyo ay wag na kayong umutang dito sa app na to dahil hindi ko talaga siya mai-recommend. Even up to this day, ginagawa pa din nila yung kanilang old habits. So anyways guys, thank you for watching my video. Please subscribe and watch my future videos. Salamat!